Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
Kapersilapit, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Siyempre po sabayan tayong napapanood sa pamamagitan po ng live streaming sa FB. Sa mga nanonood po sa atin mga kaibigan sa gawing kanan ay meron po tayong chatroom. Maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig po sa ating himpilan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0915-707-0625. Ang ating pong pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na pag-uusapan natin. Samahan po ninyo kami sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nananawagan po si Senadora Binay para po repasuhin ito pong policy o polisiya na pinapayagan ang 35 anyos na mga dayuhan upang magretiro dito sa ating bansa. At alam ba ninyo, meron na ho palang 28,000 mga batang inchik na di umano, di kuno ay mga retirees ang nakakaalarma daw ngayon sa mga senador. Hindi pa ho yan mga kaibigan. Ang dumating na inchik dito mula po noong 2017 mas mataas pa po mas malaki pa sa populasyon ng Quezon City. Mantakin ninyo. Ayon naman sa palasyo mga kaibigan, mas nais daw ni Presidente Digongyo na magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa mga anomalya diyan po sa Department of Public Works and Highway Robbery. Si Kapersilapit, bumabanat. Lapid Fire. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong gabi mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunang Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi po ni Senadora Nancy Binay, mga kaibigan, siya ay nananawagan sa Philippine Retirement Authority, isa pong agency na nasa ilalim ng Department of Tourism, para repasuhin ito pong polisiya na pinapayagang ang mga dayuhan sa bansa, mga dayuhang kabataan na may edad pong 35 anyos
na dito magretiro sa ating bansa. Ayon po kay Binay, mga kaibigan, ng PRA, itong Philippine Retirement Authority, dapat pong balikan yung kanilang pinaiiral na pulisiya upang mabawasan yung pong probability na itong mga dayuhang inchik, lalo na, hindi bali yung ibang dayuhan kasi wala namang ibang purpose yan, di ba? Yung mga, halimbawa, galing sa Japan, wala namang purpose yan kung matanda na yan di ba? Matanda na, magre-retiro dito, babayaran ng kanilang gobyerno para paalagaan dito. Ang masama itong mga inchik, mga kaibigan, na ika nga po, meron silang ibang pakay, katulad nung ginagawa nila diyan po sa ating mga teritoryo na kanilang inaangkin. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. It's high time to review, sabi ni Binay, the policy na 35 years old ka lang, pwede ka nang mag-retire dito sa Pilipinas. Kasi ang kailangan lang po nang magre-retire ay either mag-deposit siya ng $50,000 sa bangko or bumili ng condo unit na nagkakahalaga ng 2.5 million at pwede nang magretiro dito. Kaya pala, itong mga inchik dito, bilihan ng property. Hindi ba? Katulad nung ikinukwento natin sa inyo na kaibigan nating merong condo unit, pagkatapos inaalok na bilhin sa kanya ng mas malaki pang halaga. Ito yung mga pinipinance ng gobyerno nila mga kaibigan, para dito mamalagi sa ating bansa na merong pakay yan. 35 anyos, inutil na ba yan? Ang nagre-retiro yung inutil na. Meron nga yung mga sapilitang mandatory retirement, di ba? Gusto pa rin makipagtrabaho, di ba? Dahil hindi pa sila inutil. Dahil yung retirement age dito, mga kaibigan, especially sa gobyerno, sa pulis, di ba? Pagdating mo ng 50 years old, ganyan, di ba? O 55 years old, retired ka na. Retarded ka na. Kaya nangyayari, nabibigyan pa sila ng pwesto sa ibang sa civilian office. At dito po sa isinagawa na pagdinig ng Senado, mga kaibigan, napatunayan din o natuklasan din na yung mga foreign retirees, itong mga dayuhang nagre-retiro dito sa Pilipinas, ay binubuo o karamihan po dito ay mga inchik. Kaya na-alarma po itong si Senadora Nancy Binay dito sa mga kaibigang walang kakwenta-kwentang national security policy natin na pinapayagang ang mga Chinese retirees na 35 anyos, mga kaibigan, nakakabahala dahil sa seguridad ng ating bansa. Siguro anya, dapat dagdagan din ang security measure at baka dapat higpitan ng vetting process ng mga tatanggapin natin regardless of nationality. At ipinunto ni Binay na itong mga dayuhan pwedeng samantalahin ang pagkakataong makapagtrabaho dito sa bansa nang hindi na sila daraan doon po sa tamang proseso. Siyempre, retire ka na, para kang residente dito nun, di ba?
Paano? Hindi mo na kailangan kumuha ng working permit, hindi ka na kailangan singilin ng buwis lalo na. Kung yung mga naghayop na nagtatrabaho nga dito, mga kaibigan mga walang dokumento, mga walang proper documentation, pero hindi nagbabayad pa ng buwis. Sabi niya alam naman natin at 35 years old, malakas pa po ang katawan niyan. Diyan nagsisimula yung talagang kalakasan ng isang tao di ba? Sa edad na yan, mga kaibigan. Lalo-lalo po mayroon tayong problema ngayon na kung saan, may issue tayo na apparently ang mga kababayan natin ay nagkakaroon ng job displacement pagdating dito sa pagpasok ng mga Chinese nationals sa ating bansa. Hindi lang yan. Hindi lang ho dyan sa issue na nawawala ng trabaho. Kasi wala naman project dito na investment na ipinasok yung mga inchik na yan, mga kaibigan, na kumukuha ng mga Filipino employees. Yan lang mga pogo, di ba? Example na yan. At kahapon, di ba sinasabi natin nung mapanood ko sa TV, yung pong si Mark Villar na bumisita dun sa sa ginagawang tulay doon sa pagitan ng Mandaluyong at ng Makati, di ba? Doon sa Pasig River. May ginagawang tulay doon, Chinese project 'yun. Nakitang-kita sa television napapaligiran siya ng mga inchik na nagtatrabaho doon sa construction site, mga kaibigan. Ang nakasulat pa doon sa mga protective helmet nila, BIP. Hayop kayo. BIP. Susunod sa damit na nakasulat yun. Pag nakasulat na BIP, ibig sabihin, inchik yun. Diba? Ganun ang mangyayari, mga kaibigan. So, hindi lang ho yun Ang pinakamatindi niyan, meron tayong usapin laban sa China. Hindi ba? Yung tungkol doon sa pananakop ng China sa mga teritoryong pag-aari ng ating bansa. Pagkatapos lahat ng pribileyo binibigay mo. Ultimong national security natin, walang-wala na. Yan sinasabi ng mga nakikilala natin sa military. Wala na tayong national security. Ano nangyari, mga kaibigan? Bakit ninyo pinabayaan? Yun ang tanong hindi ba? Ngayon, pwede ang mga yan ay nagtatrabaho sa Pogo, sabi ni Binay. Or pwede din po, baka nandyan sila sa Divisoria. Siyempre, ay avail na nila yun. Di ba? Kung yung tinda nga yung mga nagtitinda dyan sa Baclaran, sa Divisoria, di ba naikwento ko sa inyo nakasabay ko yung inchik sa isang bangko dyan sa Baclaran. Pag dumadating sila, hindi na sila pumipila. Kamukha nung mga Pilipino. Basta ibabagsak na lang nila yung pera doon sa harap ng mga bank teller. Kilala na sila ng bank teller. Pagkakatiwala na yung pera, dinideposito na rin sa bangko. Tapos, siyempre, i-remit yun, di ba? Sa kanilang bansa. Mga kaibigan, di ba mga nagtatrabaho sa Pogo, mga illegal. Wala mga papeles yan Nagsipasok dito sa pamamagitan ng visa upon arrival. Pagkatapos, hindi naman sila allowed na magtrabaho dahil yung visa upon arrival, para yun sa tourist. Sa turista.
Pero pagdating dito, nagtatrabaho. Yun ang natuklasan lahat, di ba? Na nangyayari. Di siyempre, kung ganon, illegal sila, di ba? Ngayon, para malegalize sila, nang hindi na sila dadaan doon sa tamang proseso, maging legal na mamamayan dito sa Pilipinas, binuksan itong katarantaduhan ito. Hindi lang katarantaduhan ito. Ito'y kahayupan na laban sa mamamayang Pilipino, mga kaibigan. Kalahin mo, payagan mo. Bakit isang tanggapan, PRA ito eh. Itong PRA ay nasa ilalim ng Department of Tourism. May kaugnayan ba yun sa turismo? Yung pagre-retiro? Ng mga dayuhan na yan? Very highly, questionable yung policy na yan, mga kaibigan. Isipin mo yung immigration, batas yan. Yung mga immigration laws, yan ipinasang batas yan sa Kamara. Pagkatapos, yan, yung mga batas na yan ang nagtatakda ng mga tuntunin kung paano ka magkukwalify sa mga respective na visa na gusto mong ma-acquire. Halimbawa, estudyante, di ba? Dadaan ka sa immigration, sa proseso ng immigration na nasasakop ng batas ng Pilipinas. Yan ay ipinasang batas, immigration laws, mga kaibigan. Pagkatapos, dadaan ka dyan sa prosesong yan bago mo ma-acquire kung ano man ang status na gusto mong makuha para manatili dito sa bansa. Merong nag-a-apply ng estudyante. At hindi pa yan. Di ba maraming inchik dito nakapasok nung araw? Dahil nga komunista ron sa bansa nila. Ayaw nila ron, di ba? O kaya nakapasok dito sa Pilipinas. Karamihan dyan illegal nga yan Hindi naman legal ang pagpasok nila dito Pumasok yan sa pamamagitan ng escort system. Di ba? Yung kasabwat itong yung ginagawa ng pastillas, matagal na yan. Kaya lang, yung uri ng sindikato ngayon ay iba na kaysa dati. Kaya nila ine-escort yung mga yan, pinupuslit nila, papasok dito sa bansa natin, sapagkat bawal pumasok dito yan nang walang kaukulang visa galing doon sa kanilang bansa. Di magtatago na yan pagdating dito. Kahit may visa pa, magtatago na yan. Kasi allowed lamang sila na manatili dito sa Pilipinas sa sandaling panahon, araw lang. At bakit ganon? Sapagkat sila ay itinuturing na restricted nationality. Katulad ng Bombay. Mga kaibigan, sapagkat wala nang balak yan na bumalik pa sa pinanggalingan nila, sa bansang komunista. Kahit hindi komunista yan pero yun nga, pag nakapasok sila sa isang bansa, wala na silang plano na bumalik pa sa China, mga kaibigan. Kaya yan, ine-escort sa immigration. Matagal na yan Panahon pa ni Marcos meron na yan Katunayan sindikato yan Pagka ipinasok ka rito, dadaling ka nung sindikato nung araw dadaling ka sa Isabela. Di ba nakita ninyo pati naging gobernur doon, Inchik? Si Governor D. Ang tagal naging gobernur noon, mga kaibigan. Hanggang sa matuto na yan magsalita ng Tagalog at saka lamang makikihalubilo yan dito sa Maynila. Pag marunong na ng konting Tagalog, nakakaintindi na at nakapagsasalita na para hindi sila matuntun kaagad na illegal dito sa
Pilipinas. So ngayon, hindi na sila bumabalik. Di ba? Namamalagi na rito. Pagka matagal na sila rito, tsaka sila nag-a-avail nung citizenship. Di ba? Bilang Pilipino. Nag-a-apply na sila noon. Bumibili yan ng kwan eh. Kaya dito yung mga namamatay, pare-pareho pangalan eh. Yung mga incheck na nakalibing, mga kaibigan, pare-pareho pangalan yan. Pag namatay ang incheck, legal ka, di ba? May papel. O hindi nila i-report na namatay yun. Mga kaibigan, yung identity nun, ipapagamit nila sa ibang incheck. Ganyan sila eh. Mga kaibigan eh. Tapos, i-assume naman nung isang incheck, yung identity nung namatay. Lumalabas, buhay pa siya. Ang daming katarantaduhan eh. Ngayon, meron naman proseso para sila maging lehitimong makapanatili dito sa ating bansa. Pero matagal yung proseso na yun. Di ba? Pagkatapos mo sa immigration, pupunta ka pa sa hukuman. Sapagkat yung pangalan mo, papalitan mo. Pipili ka ng pangalan gusto mong ipangalan mo sa sarili mo. Kung gusto mong pangalan, Ahanchen. Mga kaibigan, kailangan didesisyonan pa yan ng hukuman. Mga kaibigan. So, ganun ang proseso. Halimbawa, ganito yan ha. Ang isang incheck o mag-asawang incheck, may anak, di ba? Pagka ikaw, ipinanganak ka, na yung mga magulang mo, yung tatay mo, kung yung tatay, kung yung tatay mo hindi pa citizen nung ipanganak ka, abay inchi ka. Illegal ka rito sa Pilipinas. So para maging legal ka, gamitin mo yung legal na proseso. Hindi ba? Na sinasabi ng batas. Ngayon, kung yung tatay mo, nung ipanganak ka, nakapag-avail na siya ng citizenship, ng Filipino citizenship, Pilipino ka na. Pero kung yun ay hindi na-legitimize, hindi nagawang legal, bago ka ipinanganak, hindi nagawang legal ng tatay mo, yung kanyang pamamalagi dito sa Pilipinas, inchi ka pa rin. Kailangan ka pa rin dumaan doon sa proseso na makapag-acquire o makakuha ng Filipino citizenship. Ganun po yun, mga kaibigan. So ngayon, eto, ang sabi nga dito, pwede din po baka nandyan sila sa Divisoria. Kaya nga po maganda, tingnan at pag-aralan. Kasi baka, kumbaga, ginagamit nila itong paraan to circumvent the law na hindi sila pwedeng magtrabaho dito. Yun na nga eh. Isipin mo, merong proseso pero mahirap yung proseso, magastos din yun. Yung prosesong yun. Bago mo ma-acquire yung citizenship. At yung pag-acquire ng citizenship, batas yun ha. Batas. Samantalang itong PRA, walang batas ito. Policy lang ito. Isipin mo, masusupersede ng isang policy lang yung batas. Kung ako, mambabatas ako, abay, pagsasasampalin ko yung mga gumawa niyan sa DOT at nagpapatupad niyan. Alin nga kayo rito? Alam niyo bang bawal yan? Pwede ka bang magpatupad ng polisiya na matatapakan mo yung batas? Hindi pwede yun. Kahit ordinansa nga
Hindi pwedeng ang ordinansa isupersede niya yung national law. Mga kaibigan, ganun po yun. Yun naman batas, hindi niya pwedeng kontrahin yung mga probisyon sa saligang batas. Ganun po yun eh. Paano nila nagawa ito? Sige nga, anong batas ang pinagbasihan nito? Ang binabanggit dito, policy. Itong itinatag nila na Philippine Retirement Authority. Hindi natin alam kailan ba natatag ito. Baka sabihin nila hindi, natatag yan noong nakaraang administrasyon. Natatag pala noong nakaraang administrasyon, di itama ninyo. Mali yun mga kaibigan, di ba ang tungkulin nila? Itama, iwasto, yung mali. Mga kaibigan, kung ako mambabatas, may insulto ko. Abay, tarantado ba kayo? Kahit hindi ako kasama sa lumikha ng batas tungkol sa immigration o mga batas na ipinatutupad sa immigration laws, mga kaibigan. Insulto yun para sa akin bilang isang mambabatas kung ako'y isang congressman o senador. Teka, binabastos nyo kami para saan ang batas natin? Pwede pa lang, gagawa ka lang ng ganitong opisina, abay, isipin mo, mababaliwala na yung batas? At bali ba, wala ka namang requirement na kailangan kundi 35 anyos ka lang at meron ka lamang $50,000, pwede ka nang mamalagi dito. Mga kaibigan, 35 years old. Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Ayon dito sa ibinigay na datos ng Philippine Retarded Authority, hayop kayo, mga walang hiya kayo. Pati sarili ninyong mamamayan aagawan ninyo ng pribileyo sa ginagawa nyong yan. Masabi lang na meron kayo nakolekta, nakapag-generate. Unang-una, ano ang purpose nito? Sige nga. Hindi ba kaya nila ginawa ito ang purpose nila, tsak na ako. Kahit hindi binabanggit dito sa balita at sa pinag-uusapan, ako titiyakin ko sa inyo. Kaya nila ginagawa ito, ang primary purpose nila is makakolekta, hindi ba? Makapag-generate ng funds. Mangolekta ng pera para sa gobyerno. Sabihin nyo kung tama ako o hindi. Yun ang purpose Yun ang cover Hindi ba? Para ma-justify. Mabigyang katwiran yung baluktot. Isipin mo, lalabagin mo yung mga batas. Babaliwalain mo ang batas. Gumawa ka lang ng programa. Ba'y katarantaduhan yan. Pagsira yan sa rule of law. Mga kaibigan, kinakailangan ng itatatag mong opisina naaayon o alinsunod sa sinasabi ng mga batas. Hindi lalabag sa mga batas. Ang pangunahin yan makapag-generate, makapangolekta ng pera para sa gobyerno. Hindi ho ba? Kasi 50,000. Siyempre, ang laki ng hihingin taga rito. Yung kotong, mas malaki yun. Mga kaibigan, sabihin mo, equal na lang nung
nung halaga na $50,000, pwede ka na magretiro dito. 35 years old. Ngayon, kung magtatrabaho ka, hindi mo mababawi yung $50,000 kung pangkaraniwang trabaho lang ang papasukin mo. Papasok ang waiter, papasok ang cook. Hindi. Kaya sinasabi rito na malamang na nagtatrabaho yan sa mga kumpanya ng incheck. Sa Pogo, halimbawa. Hindi ba? Kasi doon, madali nilang mababawi sa sweldo nila yung ipinambayad doon. Dahil malaki ang sweldo nila. Mga kaibigan, itagaan nyo sa bato. Hindi ba? Ang purpose, hayop kayo. Hindi naman kayo collection agency. Kahit ang immigration yung masyadong paniningil sa serbisyo ng immigration, hindi naman kayo collection agency na katulad ng customs at ng BIR para magtayo kayo ng ganyan. Bakit pinipilit niyong bigyan ng obligasyon yung sarili ninyo na maging collection agency kayo ng gobyerno? Hindi naman yun ang purpose o task ng inyong opisina, lalo-lalo na ang Department of Tourism. Mga kaibigan, sipin mo, nagtatayo kayo ng collection agency at ikino-compromise ninyo ang kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino na mapagkakaitan ng trabaho. Bakit hindi natin sila obligahin? Yun naman ang natural, di ba? Obligahin mo na sila kumuha ng mga manggagawa o mga empleyado na mga Pilipino dahil doon tayo makikinabang. Yun ang kabuluhan kung bakit pinapayagan ang pamumuhunan sa ibang bansa. Saan ka nakakita ang bansang ganyan? Sige nga, sino man dayuhan, mag-i-invest sa ibang bansa, magpapatayo ka ng kumpanya mo ron, kukuha ka ng mga galing dito, papapasukin mo, illegal. Hindi ka ba huliin ng immigration nila? Huliin kayo. Dito lang walang hiya ang gobyerno, mga kaibigan. Lahat na ikinumpormiso na. Pati ikabubuhay ng mga Pilipino. Hindi pa yun Ang daming reaction yan kumbaga chain reaction yan. Pati mga property, magtataasan ng balor. Lalong hindi na makakabango ng mga mamamayang mahihirap lang. Hindi na nila makakayanang makabayad. Gaano karami ang nangungupahan dito? Yung mga nangangarap, nagsisikap, para makabili sila, makapagpundar ng sarili nilang property, kahit maliit lang, makapagpatayo ng sariling bahay. Hindi na nila magagawa yan. Sa dami ng inchik dito, mga kaibigan. Isipin ninyo, ayon mismo, dyan sa Philippine Retarded Authority na yan. Dito sa bansa natin, ngayon, foreign retirees, meron ng 70,520. Hindi pa nga natin alam kung
Yung figure na yan eh. Pagkatapos, diyan sa 70,520, umaabot sa 28,000 o 40% ay mga inchik. Yun namang mga Koreano ang sumusunod. Parang ang yung Koreano sumusunod. Ang Japan pala, konti lang Kasi nababalitaan ko nung araw, mayroong mga retirement facilities dyan sa Laguna. Talaga matatanda. Mga hindi na makayang maalagaan. Yun ang nagbabayad doon, gobyerno eh. Mga kaibigan, katulad sa ibang bansa, yung matatanda eh. Kahit naman sa Japan eh, meron nga kaming kamag-anak eh. Ang trabaho niya sa ganyan eh, yung mga home for the aged. Sa Japan, naalagaan nila mga matatanda na. Ang nagbabayad dun sa facilities na yun, gobyerno. Maging sa Amerika, ganyan eh. Pero napakahigpit. Napakamabusisi. Pati yung facilities, napakahigpit. Hinihigpitan yun ng gobyerno. Kaya nitong mga lately, di ba nung araw naging napakalakas na, naging ano tawag mo dyan? Naging lucrative. Yung pong pagtatayo ng, yung caregiving, mga home for the aged dun sa Amerika, mga Pilipino nagpapatakbo, sila ang nagninegosyo ng ganon. Dahil sa naging mahigpit ang gobyerno, dahil gobyerno nagbabayad sa kanila. Napakahigpit. Kaya marami ang tumigil na doon sa negosyo na yon ng mga Pilipino rin. Malaking pagkakitaan. Kaya lang, sinisiguro ng gobyerno nila na talagang sinusunod ng mga nagninigosyong ganyan yung mga batas. Pati mga tuntunin. Doon daw biglang darating kahit alanganing oras yung mga representative ng gobyerno para mag-check. Kung hindi ka dinatnan doon, yung nagpapatakbo, mga kaibigan, i-report ka na sa gobyerno. Pwedeng hindi ka nabayaran, ipasara ka pa. Mga kaibigan. Kaya maraming Pilipino ang tinigil na raw yan, yung ganyan. Yun ang sabi sa atin. Ngayon, etong dumating na raw dito, mga 28,000 na mga inchik, retirees. Di ba? Retirees na 35 years old. Sipin mo yan. Sana kung mga retarded yun 35 years old, okay lang Di ba? Mga mongoloid, mga tagang aalagaan mo yan. Di ba? Kahit na anong edad niya, pwedeng pumasok kung papaalagaan mo lang. Pero to 35 years old, normal. Mga kaibigan, pagpauman ninyo kung nababanggit natin kasi di ba talaga namang alagain yung mga ganon? Di ba? Mga may kapansanan. Ayon dito sa investigasyon, lumabas dito na 28,000 Chinese tourists ang pinayagan na pumasok sa bansa bilang retiree. Sip mo, pagpasok, walang visa, di ba? Tapos, tsaka sila mag-a-apply ng retirement sa PRA. Ito naman PRA na walang babalawalain yung immigration laws. National law yun. Mga kaibigan. Ia-apply nila itong policy. Polisiya lang yan
tuntunin lang eh. Oh, isipin mo yun. Sabi ay, ito'y nagdadala ng panganib sa seguridad ng ating bansa. Sabi ho sa budget hearing, Lunes ito, tinanong daw ni Gordon si laging puyat, Secretary Bernardo Romulo Puyat. Saan kaya napupuyat ito? Ha? Si Pialago, pupuyat din ba yan? Sabi ni Gordon, reviewin ninyo, ripasuin ninyo yung policy na yan, allowing in as retirees Chinese who are 35, which he said is soldier's age. Sundalo nga ilang taon dito nagre-retire sa atin. Ang retirement, di base mo sa batas natin kung ano yung edad ng retirement dito, di ba? Kung ano yung retirement age, pwede mong, ito hindi, binabaan mo eh. Ano intention yan? Una, itong mga walang ya dito sa gobyerno, pera. At wala nang, walang pinakukundanganan. Kung yan ay magsisilbing panganib sa seguridad ng ating bansa at ng mamamayan. Hindi mo alam kung mga sundalo nga yan eh. Di ba? Nagpapanggap lang eh. Yan daw mga inchik. Sabi ni Gordon, pinipili ang Pilipinas para sa pinipili ang Pilipinas dahil pwede sila maglabas-pasok ng walang visa. At pag may retirement visa sila, pwede silang magkaroon ng multiple visa. That is dangerous. Kahit wala pa ito, yun lang visa upon arrival, dangerous yun. Isipin mo, nakapasok dito, mas malaki pang sa populasyon ng Quezon City. Ganong karaming inchik. Diba, mahigit 4 na milyon ang sinasabi na pinapasok pong inchik dito. Ito ay sinabi ni Gordon bilang tugon doon sa sagot ni Bienvenido Chay. Ito yung General Manager ng Philippine Retirement Authority na nagsabing ito daw polisiya ngayon ng PRA pinapayagan ang pagpasok ng mga retirees na 35 anyos pataas with at least $50,000, about 2.5 million cash on hand. Basta may pera ka. Pag nakapasok na, mababawi na nila yan. Kasi, konektado yan eh. May nag-recruit na sa kanila ron. Liga, punta ka rito, Pilipinas. May visa ka. May pera. Yan pocket money mo. Pakikita mo. May 50,000 ka. Kami na bahala dyan. Kami na magbabayad dyan. Ganyan din naman sa pastillas Merong handler yan eh. May nagbabayad para dyan sa mga dumarating na yan. Yun yung inihahatag sa mga taga-immigration. Hindi naman yung mga taong yun mismo may dalang pera eh. Pagpasok dito, visa upon arrival. Merong umahawak sa kanila. Yung mga nagpapatakbo ng mga pogo. Mga kaibigan. Tapos yun ang magbibigay ng suhol, ng gaila sa mga taga-immigration. Mga kaibigan. Nagtataka si
Senador Binay, kung itong PRA ay merong sapat na pondo na mag-monitor para malaman nila kung itong mga foreign retirees na ito ay matitiyak nila na hindi nila inaagaw ang trabaho sa mga Pilipino. Siyempre, pag marami ng, di ba nanganganak yung pogo? Una. Ano kasunod? Sangkaterbang restaurant exclusively para sa mga inchik. Kasi ang mga empleyado, puro inchik din. Mga nagtatrabaho, puro inchik din. Palaki ng palaki yan, mga anak pa ng ibang klasing negosyo yan. Tapos ang magtatrabaho na naman doon, inchik na naman. Wala nang katapusan yan. Mga kaibigan. Ito ngayon. Alam nyo, dahil sa ang malungkot dito sa atin ngayon, parang tahasan na tinatalikuran na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang sinumpaang tungkulin na ipagtatanggol nila ang ating bansa. Ito'y isa ng tahasang pagtalikod. Bakit? Ang issue dito is national security. Sino ba ang in charge sa national security natin? Bukod sa Armed Forces of the Philippines, siyempre, kasama rin, maging tayong mamamayan Hindi man tayo nagtatrabaho sa gobyerno, tungkulin natin yun, pangalagaan natin ang seguridad at kaligtasan ng ating sariling bansa. Hindi ba? Ang kaibahan lang, sila may sinumpaang tungkulin na hindi sila dapat tumalikod dahil doon sila binabayaran ng sweldo galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Doon sila pinag-aral sa Philippine Military Academy ng gobyerno na ang perang ginagamit ay galing sa buwis ng sambayanang Pilipino. Mga kaibigan, pero tayong mga mamamayan, kaya natin ito sinasabi sapagkat hindi lang ako, hindi lang sundalo ang merong tungkulin na bantayan o matyagan, ipagmalasakit ang kaligtasan at seguridad ng ating bansa laban sa kanino man dayuhan. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin basta-basta matanggap yung ginagawa na yan. Mga kaibigan, itong nangyayari, hindi natin basta matanggap nang wala tayong gagawin, nang hindi tayo magsasalita. Ngayon, ako, papaalalahanan natin itong mga military official na talagang parang bulag na. Wala nang pakiramdam. Wala nang nararamdaman. Manhid na ang mga muka at buong katawan. Hindi na sila nababahala. At walang maniniwala na walang katumbas yan o kapalit yan para itaya nila ang kahihiyan nila at ng kanilang buong angkan. Bakit to? Pinapaalalahan na natin. Kayong mga anak, kayong mga apo, at magiging anak pa
ng inyong mga anak. Dadating ang araw, tutuusin kayo. Ha? Tutuusin kayo. Kayo ba, ito tinatanong ko sa mga anak ng mga sundalo, ng mga militar. Paano kung dumating ang sandali? Nangyari na, nawala na, huli na ang lahat. Sisisihin ng taong bayan, tatay mo walang ginawa. Ha? Hindi nila ginampanan ang kanilang tungkulin. Di ba? Maatim ba ng mga anak yan? Oh, mga kaibigan, ano nangyari? Bakit nagkaganito ang Pilipinas? Pagdating ng araw, yan ang tatanong. Bakit nagkaganito? Yung tatay niya Di ba? Pinag-aral sa Philippine Military Academy ng bansang Pilipinas. Hanggang sa sila'y mapasok sa serbisyo. Nagretiro. Nabigyan pa ng pwesto. Taong bayan pa rin ang bumubuhay sa inyo. Pagkatapos lahat ng kanilang pananagutan sa tungkulin na kanilang tinanggap, kung saan sila binabayaran ng sweldo galing sa dugo at pawis ng sambayanang Pilipino, na ang marami dyan mahihirap. Dyan ang galing ang pinapag-aral, pinasweldo sa kanila. Mga kaibigan, pagkatapos yan lang pala ang gagawin. Mga kaibigan, dadating ang oras na yan. Kaya kayo na mga anak ng mga nasa serbisyo sa military, hanggang maaga, sabihan ninyo mga magulang nyo, pumapayag kayo. Ikaw, sabihin mo sa tatay mo, tanungin mo, bakit kayo pumapayag na inilalagay sa panganib ang aming mga kinabukasan? Akala nyo ba hindi kayo pagbabayarin dyan? Oras na masakop tayo ng inchik, wala na lahat yan. Pati kinita ninyo. Kasama kayo. Kasama kayo sa mga lulupigin ng mga dayuhang inchik na yan. Pero mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa mga tagapakinig natin sa DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan, sapagkat tayo po'y napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 lamang ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero wag po muna kayong aalis, sapagkat magbabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang sandali. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL, tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. At sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po.